Undesirable alien. Yan po naman ang tawag sa German fiancé ni Jeffrey Jennifer Laude na si Mark Susselbeck matapos harangin ng mga tauhan ng Bureau of Immigration at kumpiskahin ang kanyang pasaporte. Kasunod po yan ang reklamo naman ng AFP matapos siyang mag-over the backwood sa Camp Aguinaldo. Attorney Gabby, eto na ang usapan, ano? Talaga, usap-usapan syempre, no, na sinasabi ng mga otoridad na posible daw na ma-deport si Susselbeck dahil sa kanyang ginawang yan. So, pag-usapan natin yung kanyang deportation. Well, yung deportation, it's yung kapangyarihan. Ang basehan niyan, kapangyarihan ng isang malayang bansa na tulad ng Pilipinas na patalsikin ang isang dayuhan na sa palagay nito ay isang panganib sa seguridad o sa katahimikan ng komunidad. So, ang deportation ay pagpapaalis o pagpapatalsik ng isang dayuhan na nakapasok sa Pilipinas. Kasi meron kasing exclusion, di ba? May deportation, may exclusion. Yung exclusion, paparating pa lang, sinarhan mo na ng pinto. Correct, correct. Yung deportation, sinipa mo siya palabas, tapos saka mo sinara yung pinto. Alright, so ito pag-usapan natin yung pagpapatalsik ng isang foreigner. Ito, ano ba yung mga detalye na? Alien, oo. Well, generally nga yung undesirable alien ang catch-all term na ginagamit natin para i-describe ang mga foreigner na gusto nating patalsikin. Pero hindi naman po porkit, yung iba kasi, di ba, sabi, meron nagsusumbong sinigawan lang daw siya ng isang dayuhan napadeport na. Hindi naman po porkit hindi niya gusto ang mukha niya o ang asta niya, undesirable alien na pwede nating i-deport on the next plane back home. Ang isang undesirable alien ay undesirable dahil pasok nga siya sa ilang grounds na nakasaad sa ating Philippine Immigration Act of 1940, ang batas na siyang umiiral ukol dito sa issue ng deportation at yung mga grounds, halimbawa, yung kung nakapasok ang alien sa Pilipinas, na meron siyang pagsisinungaling, di ba? Meron tayong mga fini-fill up na mga form at meron dun siyang pagsisinungaling. O kaya isang alien na na-convict na ng isang crime involving moral turpitude for more than a year. Pwede rin pong ma-deport kung involved sa droga ang foreigner o kung pumasok in violation ng kanyang dahilan sa pagpasok sa bansa. So, kunwari, kayo ay pumasok bilang isang turista, mamaya nag-business-business pala kayo o meron pala kayong ibang mga ginagawa dito. Ang iba pang mga ground, isang alien na naniniwala o nag-a-advise o nag-a-advocate o nagtuturo ng force and violence para ma-overthrow ang isang gobyerno ng bansa natin or yung para maging pasaway sa law at saka sa authority. So ito po yung ilang mga examples nga ng kung bakit pwedeng magpa-deport ng isang foreigner na nakapasok na sa loob ng Pilipinas. With the case kasi ni Susselbeck, may video na nagpapatunay na unang-una, inakyat niya talaga yung bakod, di ba? Correct. At saka nanulak pa siya. So, saan kayang ground yung gagamitin sa pagpapatalsik bukod doon sa mga nabanggit natin? Well, I think papasok, wala pa naman sila talagang sinasabi, pero mukhang papapasukin yan dun sa makonvict ng isang crime involving moral turpitude. Kasi nga, sinisita na ng DOJ ng secretary yung mga krimen, halimbawa yung assault. Yun, kasi pagtulak di ba? Pagtulak, malinaw, alarm and scandal at saka grave coercion. Kasi aside from violation ng PD 1227 nga, na unlawful entry sa isang military facility. So yung mga sunod-sunod na mga pangyayari, baka yun nga ang maging basihan. At yun lang naman talaga ang maaari nilang kuhanan ng basihan na pagpapadeport sa kanya. Okay, so pag na-deport na, halimbawa... Of course, merong ano yan. Ang requirement ng batas natin, merong due process. So magkakaroon ng hearing, syempre, bibigyan siya ng charge sheet niya, merong hearing, tapos saka magkakaroon ng deportation proceedings. Tapos saka na lang siya either pababalikin ba siya sa kanyang country of birth, pababalikin ba siya kung saang port siya nanggaling. Kasi kunyari, ang connecting flight niya nasa Malaysia, pwedeng doon din siya pabalikin. So nasa choice yan ng BID Commission. Okay, pero may mga nagtatanong kasi bakit hindi na lamang daw paalisin si Susselbeck sa nakataktang departure date niya. Actually, hinold siya, di ba? Tapos nidetain. Kasi isang doon na siya totoo naman talaga yon. Kung yung isang tao, undesirable alien, mas mabuti pa siguro na umalis na lamang siya sa lalong madaling panahon at wag nang bumalik. Pero bakit nga hindi na lang nila paalisin si Susselbeck? Well, sa palagay ko, kung paalisin lang nila siya nang parang walang nangyari, ganun-ganun na lang, unang-una mukhang gusto nila talagang turuan ng leksyon. Hindi lang para i-hassle, talagang tuturuan ng leksyon. Pangalawa, kung wala namang ma-prove na grounds at undesirable nga siya at ayaw na siya talagang pabalikin, dapat magkaroon nga ng proceedings para formal na mahatulan siya bilang isang undesirable alien at maaari siyang malagay sa blacklist
at hindi na siya maaaring pumasok muli sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Dapat po nating tandaan ang pagpasok sa isang bansa, whether papasok tayo ng Pilipinas or tayo ay biyahero papunta sa ibang bansa, yung pagpasok po na yan ay Pribilehyo. hindi siya, pribilehyo lang yan at hindi karapatan. At ang bawat malayong bansa, may inherent power siya na patalsikin o huwag papasukin ang mga alien na sa palagay nila ay hindi magiging mabuti. Di ba? Na panatilian sa bansa nila. So, ang kapangyarihan mag-deport po ng mga alien, basic po yan sa kapangyarihan ng kahit na anumang bansa. Kaya dapat, papasok pa lang, behave na kayo at lalo na pag nakarating na. Oo. So, ibig sabihin, just to clarify everything, hindi makakaalis si Susil Beck until mabigay sa kanya yung deportation I niya. think binawi na nga, di ba, doon sa, parang sa balita, parang binawi na nga ang passport niya. Oo, And without the yes. appropriate documents, Exactly. he really has no choice but to face the music. kumbaga. Alright. Maraming salamat, Attorney Gabby, sa paglilinaw na yan. Maraming salamat din. Yes.